Magandang araw ulit sa kanilang lahat. Ang pag-usapan natin ngayon ay kung paano i-install ang isang single pole switch at incandescent bulb. Sa pag-install ng single pole switch at saka incandescent bulb, kailangan meron tayong tinatawag na plano or electrical plan. Kadalasan, ang plano niyan, ang ibinibigay ay ang single line diagram. So, meron tayong single line diagram dito na nakalagay isang single pole switch at saka bulb o bulb A, na ang ibig sabihin, itong incandescent bulb ay kinokontrol ng single pole switch na nakakabit sa 15 amperes papunta sa panel board. Okay, base dito sa single line diagram, i-convert natin ito sa circuit connection. So, meron tayong junction box kung saan tayo mag-i-splice. Nandito, meron tayong conduit papunta sa panel board at nandun yung dalawang 15 ampere circuit breaker, line 1, line 2, at meron tayong utility box paglalagyan natin sa plus type na single pole switch. Meron tayong sinusunod na procedure para mapadali o mapabilis ang pagtuto natin dito sa electrical wiring. Meron tayong procedure. Okay, so procedure number 1, kukunin mo yung isang terminal ng incandescent bulb, iabang doon sa junction box, at maglalagay ng isang wire o dalawang wire yan. Isang wire lang muna galing sa panel board papunta naman doon sa junction box. Doon magsasalubong yung isang terminal ng incandescent bulb at saka isang wire galing sa panel board. So once na nandun na sa junction box, so balatan yan at yan ay i-splice. Ayun, na-splice na natin. Ito ngayon yung procedure number 1. So makikita nyo, yung isang linya ng load natin or bulb nakadirekta papunta sa circuit breaker. Ang tawag dito ngayon ay hot wire bulb. Bakit tinawag na hot wire bulb? Dahil yung linya ay papunta sa circuit breaker or panel board. Okay, procedure number 2. Kukunin natin yung isang linya para sa switch, single pole switch, ilagay o iabang doon sa junction box, at ilagay naman yung isang wire papunta sa panel board, papunta ulit doon sa junction box. Ito yung supply wire. At doon magkikita o magsalubong yung dalawang linya na galing sa single pole switch at saka panel board. So, babalatan yan, then i-splice. Again, yan ang procedure number 2. Ang tawag dyan ay hot wire switch. Bakit tinawag na hot wire switch? Dahil yung linya ay papunta doon sa circuit breaker or panel board. Yung natitirang wire sa incandescent bulb at natitirang wire para sa switch, idudugtong natin ngayon yan. So, iabang natin sa junction box, kukunin natin isang terminal ng switch, at idudugtong natin doon sa galing sa incandescent bulb. Ito ngayon yung procedure number 3. Ang tawag dito ay return wire. Return wire. Okay, tapos na po yung wiring natin. Napakasimple, ang basic na basic. Pwede na ba natin idugtong o ilagay doon sa circuit breaker? Hindi pa pwede. Kailangan muna natin i-check yung 3 categories of electrical circuit. Ano ba yon? Yun ay open circuit,
yun ay shorted circuit at yun ay good circuit. Check natin, kailangan mahanap natin yung good circuit. Pag tinester natin, so nakalagay sa ohmmeter, check natin yung dalawang linya papunta sa panel board o circuit breaker. Pag switch on natin, walang palo or hindi gumalaw yung pointer, switch on, hindi pumalo, hindi gumalaw yung pointer, so ang remarks natin ay open circuit. Ibig sabihin, may problema yung wiring natin or baka sira na yung bulb natin or sira na yung switch natin or mali yung wiring natin. Ayun ang mga opsyon kung bakit walang resistance reading or walang palo yung pointer natin. Next categories, shorted circuit. Pag chinek natin, ulit, line 1, line 2, under ohmmeter. Pag switch natin, gumalaw yung pointer, pumalo hanggang 0, ibig sabihin, shorted yung wiring natin. Pag sinabing shorted, salubong yung line 1 at saka line 2. No? Pag switch natin, nagsalubong yung line 1, line 2. Hindi na po pwedeng supplyan dahil pag sinupplyan mo yan, magsasalubong yung dalawang supply at iinit yung wire. That's the time baka magkakasunog yung wiring natin. So that is short circuit. And next, the last one, pag chinek uli natin, switch on, gumalaw yung pointer, at meron resistance reading, ibig sabihin, good circuit. Bakit may resistance reading? Ang nababasa natin ay yung resistance ng bulb natin. So, pwede na natin i-terminate o ikabit doon sa dalawang 15 amperes ng circuit breaker. So, i-actual natin ngayon yung diniscuss natin kanina. So, makikita nyo, meron akong mini wiring board para makita yung screen natin. Meron akong incandescent bulb o receptacle. Paglalagyan ng incandescent bulb, nakaabang na yung dalawang wire ko. At meron akong panel board na meron siyang 4 branches. Yung pinakamataas sa kaliwa, ito yung pinaka main breaker natin, 60 amperes. Ito yung gagamitin ko nasa kanan sa taas, 15 amperes para sa lighting outlet. Kung magkaroon man ako ng convenience outlet sa mga saksakan, meron akong 20 amperes. Then, kung gusto kong magkaroon ng air conditioning unit, ay meron akong 30 amperes. Bali, 4. Ang tawag dyan ay 4 branches panel board. Pero ang gagamitin ko lang muna dahil ilaw yung gagawin natin, gagamitan ko lang ng 15 amperes. At ang standard size ng wire natin ay 2.0 mm squared or number 14 AWJ. Okay, umpisa na natin. So meron na akong dalawang wire na galing sa panel board. Ito na, no? Line 1, line 2. Then separate natin, line 1, line 2. Isipin na lang natin na malayo ito. Malayo yung mga conduit natin in between bulb at saka yung panel board natin. Hindi pwedeng idirekta natin yan. Kailangan maglagay natin ng run wire na tinatawag. No? Pag sinabing run wire, maglalagay tayo ng wire na magdudugtong para sa bulb at saka papunta sa panel board. Yung procedure number 1 natin, yung tinatawag natin na hot wire bulb. Okay, maglagay tayo ngayon ng isang wire. So, ilagay natin yung isa doon. Yun. Yung isa lang muna ang i-connect natin. So, balatan natin yung sa receptacle para sa bulb. So, meron akong wire stripper. Wire stripper to, yung maliit lang. No? So, meron siyang number 2.0 or number 14. Ito 2.0 yung wire na ginamit ko rito. 2.0 or number 14.
Then, babalatan ko yung run wire na nilagay ko. Run wire. Ayan. Babalatan ko rin yung run wire dito. Then, babalatan ko yung wire dito. Yung papunta sa panel board or 15 amperes. Yan. Madali na magbalat kasi meron tayong wire stripper. So once na nabalatan natin, tulad ng sinabi ko, i-splice natin. Splice. Splice. Yan, ha. Splice natin. Kailangan yung nabalatan natin ay mga 1 inches, ha. At saka ang standard allowance hanggang sa utility box or junction box ay mga 4 to 6 inches. Ito yung allowance yan. Then ikabit natin yung isang wire papunta sa panel board. Hawakan natin para mapabilis na. Ayan. Then i-splice natin. Isipin na lang natin na ito ay malayo, hindi magkatabi. No? Isipin na lang natin na malayo itong agwat na yan. Mahaba yung tubo natin. Okay, so nagawa na natin yung procedure number 1. So makikita nyo, sa isang terminal ng bulb o sa receptacle, kinabit ko sa run wire papunta sa utility box, at ito ngayon ay papunta sa panel board. Yon. So, tapos na tayo sa procedure number 1. Procedure number 2. Maglalagay tayo ng switch. Ito yung switch natin. Ito yung switch natin. So, bago natin ilagay yung switch, kailangan ay i-check muna natin kung ito ay buo o hindi. Kasi kahit bago yan, meron tayong tinatawag na factory defect. So, saan natin i-check? Under ohmmeter. Yun, under ohmmeter. So, i-check natin kung buo yung switch natin. Dito, at saka sa kabila, ayun. Ayun, meron na palo siya. O, nakikita nyo? Then, i-switch ko. Yun, nawawala. Yun, o. Switch off, on, off, on, off. Ayun, gumagalaw siya. So, buo yung switch natin. Lalagyan natin ng wire, dalawang wire. So, babalat ka ng wire. Huwag mo nang i-twist yung wire, basta itusok mo na lang. Ilalagay natin sa isang butas. Yun, dahan-dahan natin itusok. Then, again, babalat tayo ng wire. Ilagay natin sa isang terminal ng switch. Kung sa taas ka naglagay, lagay mo na rin sa taas. Pwede rin sa baba, kaya lang mas magandang tingnan kung sa taas, taas. Kung baba ka, baba. Yan. Yun. Nakalagay na yung dalawang wire ko. Ito na yung switch natin. So ilagay na natin doon sa utility box. Ito, sa tapat ng bulb natin pagkatapat. So ipasok natin yung dalawang wire. Okay, ayan na. Nakalagay na. So tulad ng sinabi natin, step number 1 o procedure number 1, hot wire bulb. Then procedure number 2, hot wire switch. So balatan natin yung isang wire na nakakabit doon sa switch natin sa magitan ng wire stripper. Ayan. At yung wire na papunta sa panel board. Maglagay muna tayo ng run wire. So meron tayong dapat isang wire pa para sa switch na run wire.
Eto. Yun. Procedure number 1. So, naglagay ako ng run wire. Ito, yung run wire. Then, dugtong ko ngayon dito sa isang terminal ng single pole switch. Yun. Balatan ko rin dito sa dulo para sa connection. I-splice natin papunta sa panel board o breaker. Yun. Then, yung wire na papunta sa supply o panel board. Ayun, nabalatan na. So, i-splice na natin. Procedure number 2. Yung isang terminal ng switch. Ito. Then, i-splice natin para doon sa run wire. Run wire. Splice. Again, ang allowance natin dito sa junction box o utility box, 4 inches to 6 inches yung haba dito. In between hanggang dito yung allowance natin. Standard. Then, again natin. Yan. Then, i-splice natin yung run wire galing dito. Ito na yung run wire. I-splice natin dito yung papunta sa panel board o 15 ampere circuit breakers. Splice. Ayun. Okay, tapos na tayo sa procedure number 2. Ito yung procedure number 1. Then procedure number 2. Hot wire bulb, hot wire switch. Yung natitirang wire para sa receptacle, ito. At yung natitirang wire para sa switch, idudugtong natin yan. So, ibig sabihin, balatan muna natin para i-splice natin, pagsamahin natin yung dalawa na yan. Ayan. Yan, splice. Para mabilis. Okay. Procedure number 3. So, pag nag-i-splice tayo, gano'n natin, hawakan na para mabilis sa oras natin. Ito yung ginagawa natin ay procedure number 3. So, ang tawag dito ay return wire. Yun, return wire. Ito na yung return wire. Return wire dahil yung natitira sa receptacle o bulb, dinugtong natin sa natitira sa switch. Return wire. Okay, kompleto na yung wiring natin. Natanggal. Yan. Procedure number 1. Procedure number 2, hot wire switch, hot wire bulb, then return wire. So, ilalagay na natin yung bulb natin. So, bago natin ilagay yung bulb, again, kailangan ma-check natin kung yan ay buo. I-check natin ang ohmmeter. Ito. So, i-test natin na yung ohmmeter natin. Yun, gumalaw. Ibig sabihin, buo yung bulb natin. So, ilagay na natin yung bulb sa receptacle. Okay, bago natin i-terminate doon sa panel board o sa circuit breaker na 15 amperes, kailangan i-check muna natin yung wiring natin. Ito yung line 1, line 2. So, i-check natin ng ohmmeter. Tulad ng sinabi ko sa inyo, kailangan meron tayong resistance reading na ang nare-reading natin ay yung bulb. Hindi po pwedeng open wiring, walang palo, hindi po pwedeng shorted. Kailangan may resistance reading. So makikita nyo yung isang terminal, lagay ko rito. Then isang terminal, lagay ko rito. Yan, switch natin.
Ayun. Na? Then, off natin. Wala. Switch natin. Meron. I-off natin. Wala. Ayun, pwede ko nang ilagay sa o i-terminate dito sa dalawang 15 ampere circuit breaker. Okay, tine-terminate na natin yung dalawang linya dito sa dalawang 15 ampere circuit breaker para sa lighting outlet. So check natin kung gagana yung wiring natin. Okay, na-terminate ko na. So ibig sabihin, pwede na natin pailawin. Ayun. Check natin kung meron power sa panel board o sa main. Sa main muna ako, main breaker. Ilagay ko ngayon sa voltmeter, AC voltmeter, 250 or 1,000. Nakalagay ako sa 250. Check ko kung meron siyang power. Ayun. Meron siyang power. Nakikita nyo? Meron siyang power na pumasok na. Ngayon, on ko na yung breaker, yung main breaker. Ito main breaker yan. Ayun, naka-off pa lang itong 15 amperes para sa lighting outlet. Iyan ko na, on. Ayun, naka-on na ako. Pero kailangan i-check ko pa rin kung meron ng supply na kuryente dito sa output voltage ng 15 amperes. Ganon din, pag-check ko. So, check natin. Line 1, line 2. Nasa AC ako, 250. Ayun, meron. So, ibig sabihin, meron nang dumadaloy na kuryente. Pwede na natin i-switch yung single pole switch. Okay, takpan na natin yung switch natin. Switch natin. Switch on. Ayun, meron ng ilaw. Switch off. Switch on. Then, switch off. Okay, hanggang dyan lang. So maraming salamat po. At sana yung pagkukulang ko, dadagdagan na lang natin. Pero ito ay magandang umpisa para yung gustong matuto para sa pang-araw-araw na gamitin natin o dagdag kaalaman po. Maraming salamat muli.